Isang archipelago ang Pilipinas, ngunit halos 65% nito ay binubuo ng kalupaan. Sa hilagang bahagi ng Luzon, matatagpuan ang mga naglalakihang bundok. Kabilang na ang Mount Ugo na nasa pagitan ng Nueva Vizcaya at Benguet. Sikat tong akyatin noon ng mga hikers, ngunit naging mas accessible na ito nang magpatayo ng kalsada para mas mapabilis ang biyahe ng mga naninirahan sa lugar. Dahil dito, isa na rin itong tanyag na ruta para sa mga siklista. At matagal ko nang pangarap na maruta ang daang ito. Kaya naman bumiyahe ako ng Baguio para dito. Inorganize to ni Valerie of Valley Rise. Nagsimula kami sa Baguio City. Sakay na kami ng jeep dito sa Baguio. Let's go! At nagrenta ng jeep para makarating na sa jump-off ng Mount Ugo sa Nueva Vizcaya. Halos 4 o 5 oras din yung binahe namin papunta dito. Dahil gawa ng mga kalsada, konti na lang daw ang ibabike namin. So nabawasan na rin ang mga iaahon. Established na itong daan compare before, kaya as much as possible, i-utilize namin na gawin na siya until hindi pa siya sementado. I'm so excited kasi matagal ko na itong gustong rutahin. And isa to sa mga pinakasikat na trail for mountain bikers. I'm gonna test my bike. Tara, let's bike and wonder. Sabi sa akin ng map mali. Biglang nagkaroon ng aberya sa sinasakyan naming jeep. May mga nakasama kaming hikers dito. Balak sana naming maitawid ang jeep papuntang campsite. Pero dahil hindi kinaya ng jeep, hindi daw kaya ng jeep. Ano pong gagawin, kuya? Kailangan ng mga mabibigat? Tapos saan po papesto sa harap, no? Kasi pababa. Pwede dito? Sa likod. Galing ni kuya. Mount Ugo Challenge! At pumadyak na papuntang campsite. Isang oras na lang yung papunta dahil noon ay pinapadyak pa nila to ng isang araw para lang makarating ng campsite. Nakakagulat lang dahil malapad na pala ang mga kalsada dito. Mahirap mang tanggapin pero marami ng bundok ang naging patag sa ating bansa. Marami ring puno ang nawala dahil dito. Kaya mapalad kami dahil naranasan pa namin ito na off-road pa siya. Dahil sa mga susunod na taon ay hindi natin alam kung magiging isa na itong ganap na kalsada. Kanina sobrang smooth ang mga pangyayari. Sabi ko, biti naman malapit na tayo. And then biglang may kaganapan, hindi pala kaya ng jeep. So, dali na ulit namin yung mga gamit namin. I think malapit na to. Pataas na nga lang all throughout there. Parang bumabagal lahat ng oras dito. Hindi ko alam kung bakit natin pinapahirapan yung sarili natin. Ito na yun. Ito na yung part na yun. Hindi lahat ng mga kaganapan smooth. Expect the unexpected kapag nasa adventure ka. At ayun, konting pawis lang. Halos pababa naman ang mga daan dito. Narating na namin ang campsite. Magagamit ko na ulit yung tent ko. Kapag sunod-sunod na yung mga nangyayari, gusto ko lang munang mag-disconnect sa social media. At ito yung best way. Pumunta sa mga lugar na walang signal. Wala kang choice para hawakan yung cellphone. Nagawa na ng bata. Nagluto na kami ng samyupsal. Perfect dahil tag-ulan na. Pangpainit ba? Di bali ng tamad sa bahay, wag lang sa campsite. Kaya nagpanggap na lang muna tayong masipag. Ito mas tipid yung alcohol eh. Naparami yung rasta niya. Oo. Tingin mo na lang. Wow, panaginip ba to? Hindi. At instead mainitan sa pagluluto, dumagdag pa ang buhos ng malakas na ulan. So pahirapan na kami para kumain. Namiss ko to, haba din ang tulog ko.
lamig kagabi. I think around 12 degrees. Pero kaya naman since may down jacket at siya. Sleeping bag. May wool. So yeah, basically hindi ako nilamig. Ito na tayo pinakamahabang tulog ko. 12 hours. Jump off going to Mount Ugo. 1 hour trek na lang tayo papuntang summit. Kasi kalsada na dito. So yeah. We're gonna see sunrise there. Medyo established na yung mga daan dito and good siya for beginners, especially that you're just gonna start for 1 hour. You're just gonna do 1 hour trek down there. Mahaba ng araw pag nandito ako sa bundok. Ayan. 6 AM pa lang ngayon. Pag nasa bahay ako, hindi ako gigising ng ganito. Pero since nasa campsite tayo, wala tayong choice kundi mag-move. We finally made it to the summit of Mount Ugo. 45 minutes lang yung paakyat from the campsite. And I think before nilalakad nila to ng around 10 hours from the jump off. And since established na yung mga daan, very accessible na rin to sa ating mga hikers. And yun, wala na rin masyado nag-hike dito kasi established na yung daan. Pero kung gusto nyo mag-unwind and just relax, be present. Go here. Narating na namin ang summit. Sulit na sulit dahil may clearing din. Nakakatuwa lang din makapag-banding ulit sa mga adventurers. May mga nakasama din kami dito mga first time mag-hike. Mga taong deserve lang magpahinga. Kaya kung pagod ka na sa life, baka magpakapagod sa bundok ang solusyon dyan. Para huminga lang, maramdaman mong buhay na buhay ka pala. Bumaba na kami para mag-breakfast dahil papadyak na ulit kami papuntang Itogon, Benguet. Sir Nestor. Sobrang active nito, grabe. Kompleto pa yung sa gadgets. Kung saan-saan eh, mamaya, nandun. Tapos nandun na naman. Nagugulan po ba kayo sa location ko? Oo, walang tigil eh. Ako rin naguguluhan na rin ako. Nakachinelas ka. Hindi, naguguluhan ka kung saan ka pupunta. Hindi ako naguguluhan ako kung ano yung upload. Oo. Bala na kayo maguluhan. Sa dami na. Nakakalito nga pag marami kang ano. Sobra. Yan, 3 kilometers. 1.5. Going up. Ay, si ate, dito ka rin pala nakatira? At sa baba po. Hello, ate. Ay, gulat ako. Ito yung tinatawag nating kiniing or kinuday. Dito sa Cordillera. So, ang process nito is pinapausukan nila as a form of preservation ng meat. Kasi before, di ba, walang ref, walang anything na ano. So, ginagawa nila dito, sometimes they salt it and then i-smoke nila. Ihahang nila dun sa ilalim nung tawag dito, yung lutuan nila. Kasi kahoy yung ginagamit nila, di ba? So, yung usok lang na yun yung papausok dito, kaya nakasabit lang siya. First time natin mat-try itong kiniing. Mag-uwi kaya ako nito sa bahay. Yun yung ganong sarap. Yung ganong pack. Parang siyang bacon na Hindi na babadalaan. medyo maalat. Kasi binabad nila sa taas nun. Sobrang malasa siya. Wow! So misty!
dahil papadyak na ulit kami papuntang Itogon. Halos gravel road lang naman ang mga daan dito. Smooth na smooth sa downhill, lalo na kapag naka-suspension ka. Gamit ko na rin pala dito yung bago kong built na titanium bike from 1791, kaya solid rin ang ride ko. Pero dahil gusto naming mas pahirapan pa ang sarili namin, humanap kami ng ilang spots para masinig ang ruta. Ito daw ang mga dinadaanan ng mga enduro bikers. Pero dahil tulak lang naman ang kaya ko, magtutulak tayo. Madulas. Dulas. Ito yung mga napapanood kong pangarap kong rutahin sa bike. Mahirap pala kapag ikaw na ang nandito mismo. So mas mainam na dahan-dahan ka lang. Kung hindi, mahuhulog ka sa bangin. Okay lang naman mahulog, di ba? Basta may sasalo sa'yo. Kung wala, huwag ka magpakahulog. Wala namang mahaba. Inaanap-anap kita. Bababa kami dito, going to around Mount Gingan. Then, lusong kami going to Itogon. So, medyo single track na tong dadaanan natin. And mga kabundukan. Very misty yung vibe natin. Wow! Sarap mag-bike! Bikeable! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Bikeable! At ayan, pumadyak na ulit kami. Ito na ata ang pinakamahabang downhill na naranasan ko sa off-road. 4 na oras na ata kami lumulusong na unlimited gravel road. Sobrang solid na solid yung na-experience ko dito. Pinagpala din kami ng magandang weather until nung bandang hapon, umulan na. Pero at least sa parte na to, sementado na yung daan. Halos lusong pa rin yung mga nadadaanan namin. Ayoko. Only downhill. Wow! Ganda! Kaso, natanggal eh ibang puno. Pinalapad yung kalsada. Dahil palang baka. So for yung mga kalsada dito, it's a mix of gravel road and na-expand na nila yung road. Before, bundok talaga to literal, so binutas nila. Eh, nakagulat kasi may mga communities pa doon around. Sa oras na ata kami lumulusong. At ayun, wala naman masyadong pasabog at hirap ang ruta na to dahil isa na nga siyang ganap na kalsada. Pero sobrang na-enjoy ko at nakatulong na rin dahil meron kaming backup na jeep dito. Pero sobrang na-enjoy ko ang ride na to dahil mas lamang ang lusong kesa sa ahon. Dahil na rin solid yung mga nakasama ko.
Sa bandang hapon ay narating na namin ang Itogon, Benguet kung saan nakaready na ang susundo sa aming jeep para maiwasan na ang ahon. Well, nagbago na tayo this time. Bakit pa natin papahirapan ang sarili natin kung meron namang jeep para sumakay at maiwasan ang ahon? So yun, hindi naman kailangan palaging madugong adventure. Minsan, kailangan mo lang baguhin yung routine mo and spend time outdoors. Sarantado na. Kahit walang dahilan. Malay mo, ito pala yung sagot kung bakit ka pagod. Ang magpakapagod. Yes, we finally made it to Itogon. So dito kami lumabas. Sobrang sarap. I think dito lang yung first ride ko na hindi ako nag-soft drinks. Limited lusong. Nakangiti na ako all throughout. Although may mga sketchy na part kapag di ka pa sanay sa trail. Yan, dito na kami susunduin ng jeep. Sarap. Ito na tayo pinakamadaming downhill off-road ko. Sulit na sulit yung suspension bike. And thankfully, safe ang lahat. And we're now heading to Baguio. What a ride! Thank you for Valerie de Guzman for organizing this trip. And kung gusto niyo ng mga rides, just message her. I'm gonna put her Facebook here. At ayun, mukhang matatagalan na ulit yung kasunod kong bike packing adventure. Stay tuned muna as I will be traveling across Asia and see you on my next adventure. Bye! Saya, ang saya ng dalawa oh.